Siyempre gusto ko, pag uwi niya, nakikita ko safe, di ba? Pagpapasok siya, ihahatid namin, susunduin. Kasi pagka mga bandang mga uwi na wala pa, siyempre nag-aalala ako. Kasi nakakatakot na ngayon, di ba? Parang wala na tayong safe di ba? Hindi maalis ng lola na si Melissa ang mabahala sa mga napapanood at nababasang insidente ng karahasan sa mga eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya naman kahit medyo malapit lamang ang eskwelahan ng kanyang apo, naging mas tutok siya sa pagbabantay, pagmumonitor at paghahatid sundo upang masiguro ang kaligtasan ng bata. Oo, nakakatakot kaya ang mga nangyayari. Katulad, pakatapos sa Tacloban, meron naman sa Imus na basa ko. Nagtataka ako, bakit ganon? Ano bang nung mga batang yun, may problema ba sila? Katulad yan, halimbawa, ikaw nakapatay ka. Baliwala lang yung ganon, di ba, sa kanila? Siyempre, yung paano naman yun naiwanan? Pinalaki mo yung anak mo ng maayos ganon, tapos malalaman mo na lang. Bagamat nakikita ni Aling Melissa ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga safety protocol at inspeksyon sa paaralan ng kanyang apo, hindi pa rin niya maalis ang pag-aalala. Kaya naman sa bahagi nila bilang pamilya at magulang, mas dinadalasan na rin nila ang pakikipag-usap sa bata upang agad malaman kung may kinakaharap itong problema, pambubuli o anumang suliranin sa loob ng paaralan. Para kami naman, pupunta kami sa teacher para maayos. Tatawagin din yung magulang ng isang bata para kung ano man yun, mapag-ayos. Hindi na tayo hahantong sa ganitong karahasan, di ba? Samantala, matapos namang magsuspindi ng klase ngayong araw ang Batangas City Integrated High School dahil sa shooting threats, inanunsyo ng pamunuan ng paaralan na maaari nang magpatuloy ang regular na klase bukas, June 30. Nag-abiso ito sa mga estudyante at kawani na sumunod sa karaniwang class schedule maliban kung may bagong opisyal na abiso. Matapos ang masusing assessment at pagpapatupad ng mga safety protocols, tiniyak ng paaralan at ng LGU na ligtas ang campus. Kasabay nito, nagbabala rin ng paaralan na ang paggawa, pagpo-post, pagpapadala o pagbabahagi ng mga threatening messages ay isang seryosong paglabag na maaaring mauwi sa disciplinary action at iba pang parusa sa ilalim ng umiiral na batas at mga pulisiya ng paaralan. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Department of Education na patuloy ang kanilang isinasagawang school security audit upang matukoy ang mga pangangailangan ng mga eskwelahan at mas mapatibay ang kaligtasan sa loob ng mga campus. Kasi, di ba, kahit maganda yung tinuturo natin, kung feeling naman ng mga magulang o mga estudyante, hindi sila safe dun sa eskwelahan, mahirapan mo pa. Well, siguro kailangan natin ng pondo or ng position para sa security guard, yun ang pinaka-importante. Kung titingnan natin, 48,000 ang schools natin. So, matindi. Yung ibang school, kailangan ng more than one security guard. Isa sa hakbang na gagawin ng kagawaran ang paghiling ng karagdagang pondo sa Department of Budget and Management upang punan ang kakulangan sa mga security personnel sa paaralan. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.